So, good day everyone. So, another day, another aral na naman tayo tungkol kay GERD and anxiety, no? Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon or ang i-share ko ngayon, yung madalas na siguro curious kayo, yung madalas na sinasabi ng mga psychology and mga psychiatrists or therapists na tinatawag na coping skills, no? Ano ba yung coping skills na pamamaraan para makatulong sa mga anxiety and mga panic attack? Ito yung mga ginagawa ng skills na kung saan malaking bagay talaga na naitutulong sa atin para hindi umabot sa panic yung mga worry. Or yung mga worry natin, yung mga negative thought natin, ma-divert agad natin sa iba. Para na sa ganon, hindi yun yung magpahirap sa atin. Usually, madalas ayan yung mga tinuturo din ng mga therapists. So ngayon, pag-uusapan natin at liliwanagin natin kung ano ba yan yung mga pamamaraan ng mga tinatawag na coping skills. So number 1 dyan, it's the same lang din, yung breathing exercise. Yung tinatawag na 4-7-8 breathing exercise or yung tinatawag na deep breathing exercise, box technique breathing exercise. Yan. So, madalas, ayun lang din naman yung tinuturo pagka coping skills, yung breathing exercise. Common na yan. Madami na tayong in-upload dyan tungkol sa mga breathing exercise. So, ang second dyan guys, yung tinatawag na grounding technique. Usually, yung common din na ginagawa ng mga turo ng iba o common na grounding technique, yung 5-4-3-2-1, yung 5 nakikita mo, 4 na nakahawakan mo, 3 naaamoy, 2 nararamdaman or 1 nalalasahan, parang gano'n. So, grounding technique yung tinatawag yan. Pero ako kasi yung ibang grounding technique yung tinuturo ko sa iba kong mga follower Hindi yun sa mga object, kundi talagang sa grounding technique talaga. So, by environment talaga, by nature. For example, yung tinuturo kong grounding technique sa mga follower ko, pagka doon sa GC namin, una, talagang pinagyayapa ko yung paa nila, pinaparamdaman ko yung paa nila doon sa lupa. Yan, pagka nag-grounding technique sila. Una yon, number 1. Tapos yung number 2, pinapakita ko talaga yung sunlight. Tingnan niyo yung araw pagka umagang-umaga. Tingnan niyo yan. Pangatlo yan, pinapapitas ko sila ng dahon. I-touch talaga nila yung dahon. Talagang, pang-apat, amuyin nila yung halimuyak ng araw. Yung magandang simoy ng hangin sa umaga. And the last, yung i-touch talaga nila yung sarili nila. Yung ganito. Yan yung pamamaraan ng grounding technique na tinuturo ko sa akin sa GC namin, sa personal mga follower natin. So, ano pa ba? Grounding technique yung sinasabing tinatawag na thought, yung mga thought distraction, yung mga distractive. Ito yung mga tinuturo na kung saan para hindi matuloy yung mga worry or ma-distract yung mga worry or negative thought. Yun talagang madaming pamamaraan, kagaya ng makinig ng music, i-distract sa gawaing bahay, or something na maliit na gagawin mo para yung attention mo mapunta doon. Yan. Meron naman sa tinatawag na sa cognitive behavior therapy, meron yun yung tinatawag na cognitive distraction. Ang ginagawa naman doon yung kulay, parang color game, parang color challenge. Ang ginagawa doon, parang pinapahanap ka ng 5 kulay pula sa loob ng grocery store or 5 kulay green sa loob ng bahay ninyo. Yan yung mga ginagawang distraction naman sa cognitive behavior therapy. Or meron yung
yung the last na distraction na ginagawa sa cognitive behavior therapy, yung tinatawag na 100 minus 7. Mula 100, magma-minus ka ng 7. Kunwari, 100 minus 7, 93. 93 minus 7, 86. Parang ganon. Hanggang back to 0. Ayan yung ginagawang technique sa positive cognitive distraction. At ano pa? Yung tinatawag na positive self-talk. Yan. Ayan ginagawa din sa mga coping skills. Yung pagka nararamdaman mo na parang medyo na-anxious ka na or parang pakiramdam mo magpapanik ka, ika-counter mo na agad ng another self-positive talk yun. Anxiety lang to. Mawawala din to. Sabay yun. Pagsasabayin mo yung breathing exercise, combo yan, grounding technique, distraction, yan. Tapos yun nga, positive talk, yan. Ayun yung mga madalas na ginagawa pag sa sinabing tinatawag na coping skills sa mga psychology, psychiatrists, and therapists. Na yun yung ibig sabihin. Para makatulong yun. Kasi madalas kasi talaga pag hindi mo alam yung coping skills or yung mga ganong klase ng technique, minsan yung negative thought na naiisip mo or takot, tumataas yung intense ng takot hanggang bibilis yung tibok ng puso hanggang yun na hindi mo na makontrol, out of control ka na, yan, hanggang mauwi ka na sa panic attack. So doon pa lang, nararamdaman mo pa lang yung mga ganong pakiramdam na yung takot or mga negative thought, itinuturo na agad ng coping skills yun, yung ganon. Tinuturo agad yun para na sa ganon, hindi siya umabot sa point na talagang mag-panic attack ka pa or yun nga, makaramdam pa ng maraming sintomas. So, yun lang muna guys. At least ngayon, may naituro na naman tayo ngayon tungkol sa tinatawag na coping skills na mga technique na usually na tinuturo din yan sa mga psychology, psychiatrists, and therapists. Madalas kasi hindi yan nila ini-emphasize. Usually, mag-coping skills ka lang, ganito. So, hindi naman, ano yung coping skills? So, sa mga hindi nakakaalam, ito na po yun. Yan yung pamamaraan ng mga tinatawag na coping skills. Sana may na-share na naman tayo ngayong araw na to, panibagong dagdag kaalaman, panibagong armas, para kahit papano masolusyonan natin ang mga negative thought, mga panic attack, may anxiety. So yun lang muna guys, magandang araw, bye bye!